Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Hanggang ngayong araw na lang ang deadline para sa paghahain ng Statement of Contributions and Expenditures ng mga tumakbo sa barangay at SK elections. Ayon sa COMELEC, nanalo man o natalo ay kailangang personal na maghain ito sa kanilang tanggapan. Giit ng COMELEC, hindi nila i-extend ang deadline. Ang mga lalabag ay maaring pagmultahin o di kaya'y patawan ng perpetual disqualification. Samantala, sa COMELEC office sa Maynila, marami ang matyagang pumila para makaabot sa itinakdang deadline. Maraming sumisingit. Mga kilala, sinisingil at pinakapasok. Wala pong priority rin. Ito niyo po, oh. Matanda, bata, binata, dalaga. Isang pila lang. Wala pong priority rin dito. Nagugutom na ako, lapit pa kumakain. Nagkaroon ng tulakan, so dahil walang sisilungan, hindi kumbinyente. Hindi katulad ng registration nasa mall. Siyempre, kapital to ng Pilipinas, Maynila. Dapat medyo inaayos yung sistema. Siguro hindi naman kasalanan nung COMELEC lang, koordinasyon din. Kasi sobrang laki at saka yung hindi siguro na-anticipate yung mga last minute na nagpa-file ng SOSE. Inaprubahan na ng pamahalaan ang 5 proyekto para sa climate change adaptation na nagkakahalaga ng mahigit 539 million pesos. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang People's Survival Fund ang siyang magpapalakas sa pagtugon ng pamahalaan sa mga hamong dala ng climate change. Inanunsyo din ng Pangulo ang kanyang nalalapit na pagdalo sa 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change sa Dubai upang makibahagi sa mga diskusyon at global commitments para sa climate financing. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, gipangandaman na sa lokal nga panggamhanan sa Davao ang kasalan sa Pasko karong tuiga nga ipahigayon sa maabutay nga bulan sa Disyembre. Din wala ko moalokar og 150 ka mamagtiayon dinhi sa Davao City. Prioridad nini mao mga nagcohabit o mga magtiayon nga dugay na nang nag-live-in apan wala pa magpakasal o mga indigenous people kon IP couple. Sumala pa ni Cecilia Celis ang labaw sa Marriage Division sa Local Civil Registrar kon LCR Davao. Ang maong kasalan sa Pasko libre ng ihanyag sa gobyerno sa Davao, lakip na ang Senomar nga usa ka rekisito sa usa ikasal. Ipahigay na maong kasalan sa Pasko karong tuiga diha sa Almendras Gym, Davao City. Alang sa mga gustong mo apply, alang sa kasalan sa Pasko sunod tuig, iandam lang ang inyong mga birth certificate. Ug alang sa mga nag-edad og 18 hangtod 20 years old, kinahanglan ang parental consent. Sa nag-edad og 21 hangtod 25 years old, mao ang parental advice. Lakip na ang pre-marriage counseling alang sa mga below 26 years old. Karon puno naman ta, next year kung na may plano mo attend, pwede mo mag-inquire sa mga office kay nagadawat man pod may walk-in. Pero di nangutana lang mo sa office kung gano'n sa magsugod kay di man pod may sayo pod magsugod. Samtang ipahigayon sa Department of Labor and Employment kon DOLE sa Davao Regional Office 11 ang job fair karong umaabot nga adlaw nga Sabado, Disyembre 2 ning tuiga diha sa People's Park. Sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Kinidungan sa ika-90 ka anibersaryo sa pagkamugna sa Department of Labor and Employment kon DOLE. Din gatusan ka mga trabaho sa lokal o gawa sa nasud ang ihanyag alang sa mga Davaoenyong nagapangita og trabaho. Alang sa mga interesadong mo-apply atol sa DOLE Anniversary Job Fair, kinahanglan lamang ang magpa-pre-register online sa jobfair.dole11portal.org. Dini usab ma-access ang mga available nga trabaho ug pwede nang inisyal nga applyan online sa mga aplikante. Ug mao kadto mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot, mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV page. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.